Hindi ko po malaman kung ano meron dito sa pulpito nyo eh. Sobrang kaba ko nung paglapit ko. Muli, salamat po sa Panginoon dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na may bahagi ang kanyang salita sa kapatiran dito sa San Jose, Philippine Brethren Church San Jose. At ang iba rito ay kilala ko na, siguro ang ilan ay naging estudyante ko sa BTC. Ilan ba naging estudyante ko? Sa? Dalawa? Ayun. Yung iba po, sabi nga ng kapatid kanina, yung nag-testimony po ako ng ating interchurch. Kagalahan ko po na nakarating dito, salamat sa pag-iingat ng Panginoon, yung privilege po na meron ako na magamit sa kanyang gawain. Ang aking pong ihahatid na salita ng Panginoon, gaya ng nabasa ng kapatid kanina, ay about Christian living. Though, hindi natin may pamumuhay ang buhay Kristiyano kung wala po tayong pinanghahawakan, katiyakan ng kaligtasan. Hindi po tayo makakapamuhay ng as Christian kung hindi po tayo tunay na Christian. Okay? Sa mundo po na ito, tatlo po ang pinakamagandang nangyari sa kasaysayan. At may isang katotohanan na ang lahat ng tao ay makasalanan at dapat mapahamak at maparusahan. Pero dahil nga po sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, tatlong bagay ang pinahintulot niyang mangyari sa kasaysayan na nagbibigay ng pag-asa, actually buhay na pag-asa sa lahat ng tao na makasalanan. Ang una po, dahil makasalanan ng tao pero mahal tayo ng Diyos, ang kanyang anak ay nagkatawang tao. Ang kanyang anak ay nagkatawang tao para sa isang misyon, iligtas at hanapin ang mga naliligaw. Ibinigay niya ang kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo at siya ay namatay. Una, ang Diyos ay nagkatawang tao. Pangalawa, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, inialay ang kanyang sarili upang mamatay sa krus, pagbayaran ng ating mga kasalanan. At yung pangatlong pinakamagandang nangyari sa kasaysayan ay ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, ibinigay ang kanyang buhay upang tubusin ang sangkatauhan, bayaran ang ating mga kasalanan, ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Ito ang pundasyon ng ating pananampalataya na ang Diyos na tumubos sa atin ay hindi na natiling patay. Siya po'y nabuhay sa ikatlong araw. At ito ang pinanghahawakang pag-asa ng lahat ng sumasampalataya. Kung ano po ang nangyari sa Panginoong Hesus, yun din po ang mangyayari sa atin sa darating na panahon. Pagkakasama-sama po tayo lahat doon sa kanyang kaharian. Pwede po ba tayong tumayo at basahin po natin muli ang mga talata sa Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Ang aking pong ginamit sa PowerPoint ay English, pero gagamitin po pa rin naman po natin ang Tagalog. Kung sinasabi sabay-sabay po, pwede po ba tayo dito na lang para sabay-sabay? Sige po. 1, 2, 3. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin that so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of God. Diyos po magpala sa kanyang mga salita. Pwede po tayo manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa kalayaan na kami magkatipon upang ika'y sambahin, salamatan at papurihan. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong pagbibigay ng kaunawaan sa bawat isa, pagbibigay sa akin ng karunungan upang magamit po ninyo ako na maging
tagapagpahayag ng inyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, kayo lamang po makahadlang sa kalaban na magiging sanhi ng pagkaabala sa aming pag-aaral na ito. At nawa ingatan niyo ako, Panginoon, ang lahat ng salitang bibitiwan ko ay pawang sa kapatid ng po ang aming dalangin sa ng aming tagapagligtas at ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming po tayo po. Maraming salamat po. Next slide po. Therefore, we are surrounded by so great cloud of witnesses. Let us lay aside every weight and the sin that so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Tayo raw po ay napaliligiran ng mga witnesses or ng mga saksi. At ang mga tinutukoy po na saksi dito ay yung mga bayani ng pananampalataya sa Hebrews chapter 11. Kaya ang opening po ng chapter 12 ay we are surrounded by so great cloud of witnesses. Sino po itong mga nasa Hebrews 11 na ito? Nagmula po kay Abel, kay Abraham, andyan si Noah, andyan si Moses. Marami po sila, actually 16 or 17 po yung binanggit na mga bayani ng pananampalataya doon sa Hebrews 11. And now, sa pagpasok ng Hebrews chapter 12 verse 1, sila po yung tinutukoy na great cloud of witnesses. Kasi po, pag pinag-aralan po natin yung Hebrews chapter 11, napakaganda po na maging halimbawa sila sa buhay natin. Bakit? Kasi po hindi madali ang kanilang pinagdaanan sa kanilang mga buhay. Sa kanilang pananalig sa Diyos, marami po silang pinagdaan. Iba-iba ang kwento nila, iba-iba ang kanilang mga tragedies, iba yung kanilang mga challenges sa buhay. And yet, nanatili po silang nakatingin sa Diyos. Ang Panginoon lamang ang nag-sustain para sila'y makapamuhay na ang kanilang pananampalataya ay hindi nagbabago. Hindi humuhupa. Hindi humihina. Okay? Tapos po, ang sabi po dito, let us lay aside every weight. Sa Tagalog, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. So, buong tiyaga tayong tumakbo at alisin po natin yung mga bagahe. Sa buhay po, mga kapatid, or sabihin natin in reality, meron pong dalawang klaseng race or takbuhan. Unang klase, yun po yung mabilisan. Di po ba? Yung sabihin natin 100-meter dash, yung sprint race, at yung isa po, yung marathon. Kung familiar po kayo sa marathon, ang marathon po ay hindi po siya 100 meters lang. Milya-milya po yan. Merong 5 kilometers, may 10 kilometers, may 20 kilometers. Ganon kalayong takbuhan. At alam niyo po sa marathon, ang pinakamahalaga po doon, hindi yung manalo ka lang. Ma-finish mo. Kaya po, ang achievement na sumasali sa marathon, pag sila nabigyan ng recognition na completer. Ibig sabihin po, yung takbuhin na nila na sinalihan nila, 5 kilometro pa yan, 10 o 20, nagawa nilang matapos. Ito po'y napakalaking achievement. At kung yung ating buhay Kristiyano po, sabi ko nga po kanina, 3 yung pinakamagandang nangyari sa kasaysayan. At itong pinakamagandang nangyari sa kasaysayan na ito, kung pinanghahawakan po natin, pinaniniwalaan po natin, kanina po kasi ito nakasentro po ito kay Jesus Christ. At kung pinaniniwalaan natin si Jesus Christ bilang anak ng Diyos, yung kanyang ginawa, sumasampalataya tayo na siya'y namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay. Ang sabi ng banal na kasulatan, maniwala ka o sumampalataya ka kay Jesus, ikaw ay maliligtas. At kapag ikaw ay naligtas, hindi ka naman agad namatay eh. Nabubuhay ka pa sa mundo na ito. Yan yung pamumuhay bilang Kristiyano. At ito'y maihahalin tulad sa isang marathon, yung pagtakbo or paglakad sa buhay ng isang mananampalataya. Ang sabi, kailangan nating tapusin. Let us finish the race. O yung sa Tagalog, buong tiyaga nating takbuhin, o buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan.
So bilang mananampalataya po, ang kailangan po natin matapos po ito. Mamaya po, titignan po natin yung iba pa mga aspeto nito, no? Okay. Kaya po, ang sabi ko, ang buhay ng isang mananampalataya ay parang isang marathon, mahaba-habang takbuhan. At dapat na, ang goal natin is matapos natin ito. Okay? Ang iba po sa inyo, siguro ilang pong taon ng mananampalataya. Meron po ba ito, dekada-dekada na ang edad niya bilang mananampalataya. So napakalayo, napakahaba na ng kanyang tinakbo. Pero hindi pa tapos ang marathon kasi nabubuhay pa dito sa mundo. Okay? So verse 2 naman, ang sabi, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Stop muna po tayo doon. Ang ating pong paningin dapat po ay nakay Kristo lang. Ito, kapag pamilya po tayo sa church. Pero kahit pamilya po tayo nagmamahalan, kanino lang po dapat ang tingin? Kay Jesus Christ lang. Alam niyo bakit? Simula pa po 1st century church hanggang sa kasalukuyan, pag ang isang mananampalataya ay tumingin sa kanyang kapwa, pumapasok ang problema. Kasi kung mananatiling kay Jesus Christ ang tingin po natin, ito yung magiging drive natin na magpatuloy sa takbuhin. Kasi kung tumingin po tayo sa ating kapwa, dito na po tayo pwede manghinaan, pwede tayo ma-discourage, pwede tayong ayoko na sa church dahil dyan sa kapatid na yan. Pwedeng ganon. Kaya po ang sinasabi ng sumulat ng Hebrews, tayong mga mananampalataya. This letter is for the believers, no? Tayong mga mananampalataya, dapat po ang ating tingin ay na kay Kristo lang. He is the only example na dapat nating sundan. Kailangan magandang bagay na tignan din natin, lalo na yung mga nasa Hebrews 11. Pero ultimately, dapat kay Jesus lamang po ang ating tingin. No? Ano po ba yung mga itinuro sa atin ng Panginoon nung siya'y namumuhay dito sa lupa? Isa po dyan yung humility, yung kababaan loob, yung pagpapasakop sa kalooban ng Ama. Kung babasahin po natin yung Philippians chapter 2, di ba? Ibinaba niya yung kanyang sarili. Masasabing parang hinubad niya yung kanyang kaluwalhatian. Para ano? Para magbayad ng kasalanan natin. No? And yet, after niyang gawin yung pagpapakita ng kababaan ngayon, itinaas po siya ng Diyos. God gave him the glory. Yung kababaan, yung tinuturo niya, anong tinuro ng Panginoon na pinakamahirap? Sinasabi natin, Lord, ang hirap. Mahalin mo ang iyong kaaway. And yet, who gave us the example na mahalin ang ating kaaway? Si Jesus Christ din. Nung siya'y pinapako sa krus, ano sinisigaw niya? Ako, patawarin niyo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. How can we love our enemies kung sa atin lang kailangan tayo tumingin kay Christ because siya'y nagbigay sa atin ng example? Sabihin ba natin imposible? Sa ating kakayanan, imposible. Pero sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa kumikilos sa atin, magagawa po natin. Nagawin, gayahin, tularan yung sinasabi ng Panginoong Jesus na mahalin niyo ang iyong kaaway. Yung mahirap magpatawad, alam niyo may mga tao na narinig na nila ang mabuting balita. Naunawaan po nila magandahan ng cross. Nakita po nila ang pag-ibig ng Diyos, kaya lang hindi sila makausap. Bakit? Nahihirapan silang magpatawad. May mga tao pong ganyan. Pero Jesus Christ, as I've said, yung perfect example na iniwan ng Panginoong Isus sa atin. Pagiging mapagpatawad, pagiging gracious, Jesus Christ. Kaya ang sabi ng talata, looking unto Jesus. Kaya po kung tayo sa kapatiran, may issue ka sa kapatid, may nakikita ka sa kanyang pag-uugali, huwag mong tignan yun, huwag mong tutungan yung bakit. Kasi yan ang gagamitin ng kalaban sa iyo upang mawala yung iyong kagalakan sa iyong buhay mananampalataya.
mawala yung pag-ibig mo sa kapatid kasi tinitignan mo yung kanyang karakter. Kung lahat po ng mananampalataya, tumitingin lamang po sa kapwa, laging ang church ubos ang miyembro. Pero kung mananatili po tayo nakatingin kay Christ, bakit? Wala pong perfectong church. Dito po ba perfectong church? Pastor, perfecto ba ang church nyo? Malapit sa perfection. Kasi po, wala pong perfectong church. Kahit pa po nung unang panahon, di ba nababasa po natin yan sa Acts, sa mga epistles, may mga problema ang mga churches. Pero we have a perfect God. Ang ating Panginoon ay perfecto. Kaya po ang nais ng sumulat, tayo mga mananampalataya ay tumingin lamang sa ating Panginoong Hesus. Next. Siya ang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. He is the author and perfecter or finisher of our faith. Again, it's only Jesus Christ. Siya ang originator. Siya ang object. Kanina tayo nananalig. Sino lang po ang sinasampalatayanan natin? Walang iba na sinasabi ang banal na kasulatan kundi kay Jesus Christ lamang po tayo sasampalataya. He is the originator. He is the object of our faith. Kumikilos po ang banal na spirito na tayo nananampalataya sa Panginoon. At habang nabubuhay po tayo bilang mga mananampalataya, sino ang nagsusustain sa atin sa buhay mananampalataya? Ang Panginoon lang din. Up to the time na matapos po natin yung ating takbuhin. Kaya nga, He is the author, hindi lang sa simula, hindi lang sa Kanya nag-originate, hanggang sa ito ay maganap, or matapos, or maging perfect. No? He is the only one who can sustain. Sabi nga po, sinulat nga po ni Paul sa Philippians chapter 1 verse 6, nagtitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. Pastor Romel, pre-tribulation po tayo rito. Okay. Alam naman po natin na darating ang Panginoong Hesus, ang lahat ng namatay na mananampalataya ay mauuna silang bahagya at lahat ng dadatnan ay susunod. Ito po yung perfection or completion ng ating pananampalataya. Excited na po ba kayo sa rapture? Sa amin po, binibiro ko po yung mga kapatid. Pag may kumanta, kanina po sinimuling kumanta si Kuya, napakaganda ng boses. Saan ba si Kuya? Ayun. Parang sabi ko, parang nakaka-inspire, parang gusto rin kumanta. Pagka gano'n sa church, ginagawa ko yun. Susunod ako sa may kumanta. Gusto niyo po ba kumanta ako, mga kapatid? Okay. Sasabihin nila, hindi sila mag-react. Sabihin ko, kasi pag kumanta ko, baka mapaaga pagbalik ng Panginoon. Kaya wag na lang muna, baka may gusto pa siyang ipagawa sa atin. Okay? So, mga kapatid, yung ating po pananampalataya, tutok lang po tayo sa ating Panginoon Jesus. Next po, dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiyaang mamatay sa krus. Anong kagalakan po ba hinihintay o inaasahan ng Panginoon? Kaya kahit mahirap yung pinagdaanan niya, bago siya may pako sa krus, binaliwala niya. Bakit? Alam niyo po, Panginoong Hesus, hindi lang po niya tayo inuutosan mag-focus sa Kanya. He Himself ay nag-focus din po. Sa Kanyang kagalakang hinihintay, hindi niya ikinahiya ang kamatayan sa krus. Anong nag-focus ang Panginoon saan? Sa kagalakan na naghihintay sa Kanya, ano ito? Sa Kanyang pagkamatay sa krus, siya muling mabubuhay. At nung habang siya'y nananalangin, sabi niya sa Ama, yung kaluwalhati ang taglay niya, kasi di ba hinubad niya yung Kanyang glory para mag-anyong tao Pero yung Kanyang kagalakan ay sa Kanyang muling pagkabuhay at gayon din yung pagpapanumbalik ng Kanyang kaluwalhatian na taglayin na niya noon before the creation. Di ba sinabi ng Panginoong Hesus yan? Yung kaluwalhatiang taglay ko bago pa likhain ng lahat. So yan yung Kanyang inaasam-asam. Kaya kahit na mahirap yung Kanyang pagdadaanan sa cross, wala po siya, hindi po siya nakatingin siya sa Kanyang sa kagalakang naghihintay sa Kanya. And of course, syempre, ultimately, yung kaligtasan ng mga taong
sasampalataya sa Kanya. Yun po ang kagalakan ng Panginoon. Gusto nga po ng Diyos, sana lahat ng tao maligtas. Kaya po yung kamatayan ng Panginoong Hesus para sa lahat. Kaya lang sino lang po ang makikinabang nito? Yung mga nanahig, yung mga nagtiwala, yung mga sumampalataya. Christ died once and for all. Kaya lang po, mas marami yung mas nagtitiwala sa sariling kakayanan imbis na magtiwala sa finished work of Christ. Perfecto na eh. Perfecto na, tapos na, ganap na yung ginawa ng Panginoon. Ano lang ang ating kailangan gawin? Tanggapin natin. Kasi yung iba ayaw eh. Ayoko, kailangan ko pa magpinitensya, kailangan ko pang ganito, kailangan ko. Wala na po tayong magagawa. Nagawa na, tapos na po ni Kristo ang lahat ng Diyos. Kaya di ba ang sabi sa John 1:12, sino man sa kanya ay tumanggap at sumampalataya, binigyan ng karapatan ng maging anak ng Diyos. Nakakalungkot po dahil marami pa rin, lalo na po sa panahon natin, ang ayaw tanggapin. Instead, tinatanggihan po ang biyaya ng Panginoon. Okay? So, ang focus ng Panginoon, yung joy na paparating, ito yung kanyang muling pagkabuhay, yung kanyang pagpapanumbalik ng kanyang kaluwalhatian sa kanyang pagbalik sa kanan ng Ama, at gayon din yung kaligtasan ng mga makasalanang mapapahamak na maliligtas ang mga tao na nanalig sa Panginoon. Gayon din, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. Alam niyo po yung pagkakataon ng Panginoong Hesus bago po siya takpin ni Judas at saka ng mga kawal. He was praying, di ba? At sabi doon, habang siya'y nananalangin, sa anticipation niya nung hirap na kanyang daranasin, yung pawis niya parang dugo na. Di ba? May tawag po sila doon scientifically, hindi ko lang alam ang tawag. Pero sa panalangin niya sa Matthew 26 verse 39, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo po ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit, hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Bakit? Kasi po, bilang tao, tinuturo po natin, Jesus Christ is 100% God and He is 100% man. So yung hirap na kanyang pagdadaanan, nagkaroon siya ng salita, panalangin sa Ama kung maaari, na huwag mo ng pagdaanan itong hirap. Itong kopa ng paghihirap na ito. Pero siyempre, tinuro pa rin sa atin ng Panginoon in every prayer. Sa lahat po ng ating mga dinudulog sa Panginoon, lagi po, we end with, Lord, your will be done, not mine. Di po ba? Napakaganda po kaya po yung mga tinuro po sa atin ng Panginoon. Hindi niya lang tinuro dahil trip niya lang. No. He provided an example na dapat po na sundin at pagkatiwalaan natin. Okay? So kahit na alam niya yung hirap na kanyang daratnan o mararanasan, focus pa rin po siya. Saan? Sa kagalakan naghihintay sa kanya. Okay? Yung shame, yung kahihiyan na inabot ng Panginoong Hesus. Alam niyo po ba, yung mga ipinapako sa krus, ano pang visualization natin? May saplot, kapiraso. Pero in reality po, totally naked po yan. Sobrang kahihiyan po ang inabot ng mga nakapako sa krus. Sabi dito sa Luke chapter 23, 35, 37, and 39, yung mga tumutuya po sa kanya habang po siya nakapako sa krus. Hindi po niya pinansin yun, yung mga tumutuya sa kanya. Sabi dito sa 35, ang mga tao naman ay nakatayo roon at nanonood habang si Jesus ay kinukutyak ng mga pinuno ng bayan. Ang sabi dito, iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Pangalipos na po yan. Next po, sa verse 37, kasabay ng ganitong panunuya, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Pangatlo po, yun naman pong kriminal na nasa tabi niya. Di po ba dalawa yung kriminal? Sa tabi ng Panginoon, yung isa naligtas, yung isa po ay talagang matigas. Sabi ng isa, tinuyarin siya ng isa sa mga salarin nakapako sa tabi niya, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami.
So yun po yung mga pinagdaan ng ating Panginoong Hesus. Niyurakan siya, pero inyo, nakabilad siya sa init, hubot-hubad, duguan, may koronang tinik sa ulo, may pako sa kamay, maraming sugat, na halos maubos na yung kanyang dugo, and yet, hindi niya ginawa yung gustong mangyari ni Satanas. Kasi alam niyo po, itong mga tumutuyan na to, parang kasangkapan sila ni Satanas, para hindi matuloy yung pagbibigay ng Panginoong Hesus ng kanyang buhay. Kasi pwede pong gawin ng Panginoon na bumaba sa krus. Pwede niyang tawagin ng bata-batal yung mga anghel para iligtas at patayin itong mga kawal na ito. Pwede niya yun. Pero alam niyo mga kapatid, ba't hindi ginawa ng Panginoon? Kaya niyang iligtas ang kanyang sarili. Pero magagawa lamang niyang iligtas tayo kung hindi niya iniligtas ang kanyang sarili doon sa cross. Yun po yung yung napakagandang katotohanan. It will only be possible para maligtas ang tao kung hindi iniligtas ng Panginoon ang kanyang sarili. And yet, ganun nga ang kanyang ginawa. Siya'y makapangyarihan, pwede niyang gawin na iligtas ang kanyang sarili sa hirap at kamatayan doon sa cross. Pero, higit yung kanyang focus, sabi ko nga po, sa kagalakan na naghihintay sa kanya. So, God made a provision. Ang provision po ng Diyos para ang tao ay maligtas. Paano? Binayaran na po ni Jesus Christ ang lahat ng ating mga kasalanan. Diba? Siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. So ito na po ang provision ng Diyos para sa lahat ng tao na sana ay maligtas. Diba? Hindi na po ang kasalanan mo ang magtatapon sa iyo sa impyerno. Dahil yung kasalanan mo bayad na eh. Paano ka itatapon sa impyerno? Dahil sa iyong pagtanggi sa biyaya na inihalok ng Panginoong Hesus. Wala na. Bayad na ang kasalanan mo. Past, present, and future, bayad na po ni Christ lahat yan. Pupunta ka doon sa impyerno dahil ayaw mo tanggapin ang kanyang inihalok. Okay? Siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. He is now sitting at the right hand of God. Ang ating Panginoong Hesus po, nung siya ay namatay sa krus, nilibig at muling nabuhay, nag-stay pa po siya ng 40 days dito ba? To prove to people na siya ay buhay. And to show the people na yung kanyang libingan ay walang laman. Pagkatapos po nun siya ay umakyat na sa kanan ng Ama. At siya po ay, anong trabaho niya ngayon ginagawa ng Panginoong Hesus? Siya yung ating tagapamagitan. Okay. There's no mediator between God and man. It's only Jesus Christ. At the same time, pangako din po niya sa mga alagad sa kanyang pag-alis sa John chapter 14, di ba? Ipaghahanda ko kayo ng inyong matutuluyan. Kapag naipaghanda ko na kayo ng inyong matutuluyan, ako'y babalik at isasama ko kayo kung saan ako naroroon. So, hindi lamang po abogado ang gampanin ng Panginoong Hesus para sa atin ngayon na siya'y nando sa kanan ng Ama bilang ating tagapamagitan. Siya rin po yung naggagayak ng ating matutuluyan. Gaano maganda po itong hinahanda ng Diyos na ito. Sa ibang sali naman sabi, mga kwarto. Sa ibang sali naman, mga mansyon. Whatever it is, ang mahalaga po, ang Panginoong Hesus ang naghanda ng ating matutuluyan. At napaka-ganda nun, and sigurado ko, napaka-exciting kung ano yung dadanda natin. Lahat po ba tayo, nakakatiyak na tayo na meron na po tayong mansyon doon? Meron po bang nag-aalanganin? Baka pako pa lang yung meron siya doon. Okay, so panghawakan po natin dahil sinasabi naman po ng banal na kasulatan, ang sino bang sa kanya'y sumampalataya, hindi mapapahamak pagkos may buhay na walang hanggan. Hindi po pinagdadamot ng Panginoon ang kaligtasan. It's just that wala po tayong part. No? Alam po natin, wala po tayong bahagi. Natapos na po, perfecto na po yung ginawa ng Panginoon. Tanggapin po natin yung kanyang ini-offer na buhay. Yung gift, yung libreng kaloob ng Diyos. Okay? He is preparing our mansions.
So, ito po, dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos. So, we should always fix our eyes on Jesus. Ito po yung magsusustain sa atin bilang mananampalataya na magpatuloy hanggang matapos po natin yung marathon. Kaya po ang bilin sa atin ang sumulat bilang mga mananampalataya. Sinong examples po natin? Yung nasa Hebrews 11, heroes of faith, and ultimately, si Jesus Christ po ang ating example na dapat natin tutukan or ituon natin yung ating paningin. Okay po? Next po, in application sa buhay po natin. Paano natin ilalapat sa buhay natin itong ating pinag-aralan? Next picture. Yan. Malinaw po ba? Okay. Familiar naman na po kayo dito. No? Hindi ko sinasabing yan yung actual na nangyari sa chapter 6 ng Daniel. Ito po ay paglalarawan lang ng maaring isang pangyayari habang si Daniel ay nando sa kulungan ng mga leon. Okay po? Maraming leon sa kulungan na yon at si Daniel ay naipatapon doon. Bakit? Kasi ang utos ng hari, walang mananalangin sa Diyos, walang mananalangin sa iba, maliban sa akin. Kaya lang po, si Daniel, bilang tapat na lingkod ng Diyos, hindi po siya natakot kahit ang parusa ipatapos sa kulungan ng leon. Nanindigan siya sa kanyang relasyon sa Panginoon, sa kanyang relasyon sa Diyos, kaya po hindi niya binago yung kanyang routine. He still prayed every day, 3 times a day. At may mga nagsumplong sa kanya yung mga author ng parusa. Sinumbong siya sa hari. Though gusto sana ng hari, huwag itapos si Daniel kasi mabait na lingkod si Daniel ng hari, pero napirmahan na yung batas eh. Kaya si Daniel po ay nailagay sa kalagayan na yan kahit sa kanyang paninindigan. Pero, gano'n po siya katagal dun sa kulungan? Hindi naman po inabot ng ilang araw. Isang magdamag lamang po. Pero kahit isang leon lang ang kasama mo sa kulungan, sa isang magdamag na yun, ni isang almot, wala nga. Malamang buto na lang ang matira sa'yo. And sa kulungan na yun, ang daming kasamang leon ni Daniel. Pero napakaganda po nitong picture na to. Alam niyo bakit? Ito rin po ang nagre-remind sa akin personally. And gusto ko rin po maging impactful din sa inyo. In application po sa ating pagtingin lamang, ng pag-focus po natin sa ating Panginoon. Si Daniel po sa kabila na nakakatakot na leon sa kanyang likuran, ay nakatingin lamang po siya sa Diyos. Di po ba? Hindi ko sinasabi niya yung actual na nangyari, pero ito yung magandang illustration sa buhay yung bilang mananampalataya. Okay? Di si Daniel, hindi niya tinignan. Hindi siya nakagano sa mga leon. Nakatingin siya sa Diyos. Doon siya nakafocus. Okay? Kasi habang tayo po ay nakatingin sa Panginoon, ano po ba ang goal ng isang mananampalataya? To be like Christ. Di po ba? And all the more na tumitingin po tayo sa Panginoon, all the more na mapapalapit tayo na maging katulad niya. Next slide po. Ito po ang application. Ang pagtingin po ni Daniel sa Diyos. Tayo bilang mga mananampalataya, ang pagtingin po natin sa Diyos sa mga bagay na ito. Ang dami pong pangako sa Biblia na mapagkakatiwalaan po natin. Ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos ay hindi mapapahiya. Ang lahat ng sumampalataya ay maliligtas. Wala nang kahatulan sa sino mang nakipag-isanan sa Panginoon. At marami pa pong iba. Yung madalas pong ginagamit, pangako ng Diyos, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. So there are so many promises in the Bible na mapagkakatiwalaan. And then, God is good all the time, and all the time, God is good. Napatunayan na po natin sa mga nakaraang bahagi ng ating buhay na siya ay matapat. Kung looking back po sa buhay ninyo, alam ninyo na may mga pinagdaanan kayo na walang ibang nakatulong sa inyo kundi ang Panginoon lamang. Amen? Amen. Alam niyo po, ang kagandahan po nito sa buhay pananampalataya, na alam mo may mga ganung episodes ng buhay mo, lagi yan dapat nasa puso mo. Bakit? Kapag may mga dumating na pagsubok, alam mo, subok mo na ang Diyos na hindi siya nagpapabaya. But everything is dapat naaayon sa kanyang kalooban. Okay?
Yung ating mga panalangin, tinutugunan niya, pero yung kanyang pagtugon sa panalangin natin, lagi yung kanyang kalooban na nangyayari. Di po ba may mga minsan, may mga simple tayong hinihingi, pero ang binibigay ng Panginoon, much better. Bakit? Kasi yun yung kanyang will. Sino po ba sa inyo, sa mga young people, ang may mga jowa, may mga karelasyon? O, tahimik. Ibig sabihin, single lahat. Minsan, may darating sa punto na mabobroken heart ka. Pinagpe-pray mo, pero dahil ang inilaan pala sa iyo ng Panginoon ay someone better. Di mo ba? Makikita mo yung big picture nun. Ay, kaya pala, kasi ang inilaan ng Panginoon sa akin ay itong tao na ito. Na alam ng Diyos na talagang magiging mabuti para sa akin. Okay? At isa pa, alam niyo po tayo mga mananampalataya, nang nakilala po natin ang Panginoon, nang siya po ay naging, nung siya ang ating, naging tagapagligtas at Panginoon ng ating mga buhay. Di ba, ginusto po natin na yung ating kapamilya, yung ating kasama sa loob ng bahay, gusto natin maranasan din nila yung naranasan natin. Yung kapayapaan, yung kagalakan, yung joy of salvation na naranasan mo, gusto mo maranasan din nila. Yung kapag may problema, ikaw payapa, gusto mo silang may mga problema, maranasan din nila na nagiging payapa rin sila. Dahil saan? Dahil sa pagtitiwala na meron ka kay Jesus Christ. Kaya po, isa sa bahagi na gusto ng mga mananampalataya yung kanyang pamilya, kanyang mga mahal sa buhay, o kahit mga kaibigan, ay gusto niya maging bahagi ng katawan ni Kristo. Yan. So yung mga bagay po na yan, yun yung ating pong pagtingin, pag-focus, pananatili ng ating paningin sa Panginoon. Okay? Kasi po, kung tayo po ay nakatingin sa likod, sa mga leon, ayan po, tingnan natin, ano? Marami pong kasinungalingan si Satanas sa buhay po natin. Alam niyo, isa yan sa mga nagiging problema sa church. Umabsent ka lang ng one Sunday, sasabihin sa iyo ni Satanas, ako, huwag ka na umabsent doon. Huwag ka na umattend na yung Sunday na ko kasi baka pagtinginan ka lang doon. Hindi naman po eh. Mahigpit pa kayo sa attendance. Nag-check pa kayo ng attendance. Yun po ginagawa ni Satanas sa mga mananampalataya. May kagalakan ng puso natin dahil sa ating Panginoong Hesus. Pero yung kagalakan na yun, pwedeng mawala yun. Dahil sa pagkilos ng kalaban, kung maniniwala ka sa mga kasinungalingan ni Satanas. Okay? Si pastor, nagpipreach, pinaririgan ka, huwag ka nang umating. Alam niyo yung mga salita ng Panginoon, di ba? It is sharper than double-edged sword. Kung si pastor nag-preach ng napakasakit na salita, unang sasaktan yan. Dahil sa kanya unang ibibigay ng Panginoon yan eh. Kaya pagkilos si Satanas po yan. Huwag ka nang matindo, pinaririgan ka mo. Yung lagi natutulog, pinaririgan. Glass ito, pulpito nyo eh. Sa amin kasi, kahoy, kaya pag gumanon, gagano sila. Ay, may lamok. Dito po, glass. Kaya, wala naman po natutulog. Okay. Sa mga failures po natin sa buhay, halimbawa, estudyante ka, gumraduate ka, nag-take ka ng board exam, ang dami nag-pray sa'yo, ikaw mismo, walang tigil yung iyong panalangin. Pero bumagsak ka. Kapag doon ka nag-dwell, hindi ka makakapag-focus sa Panginoon. Pwede gamitin ito ng kalaban para tumigil ka, tumayaw ka na. Yung mga tao, nakakainis yung mga ugali. Wala po tayong naasahan. Bakit? Lahat po tayo sa church makasalanan. Nandito po tayo sa katawan na ito, sa laman. Bakit tayo nagkakatipon dito? Dahil wala tayo, mabait? Hindi! Nagkakatipon tayo dito dahil nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa Kanyang ginawa para sa atin. Sinasamba natin siya dahil karapat dapat ng Diyos ay sambahin. Pero minsan, ang nangyayari po, sa tao tayo natin. Diba? Kakainis naman yung ugali nito ni Elder, ni Dico, ni Sunday School teacher. Kasi ganito, hindi dapat ganyan. Huwag natin tingnan yun. Kasi kung nandun tayo titingin, hindi na tayo makakapagpapit. Hindi natin matatapos yung marathon. Okay? Self-pity. Yan. Yung bago po ako mananampalataya, isa po sa kalaban ko yan. Hirapan ako. Bakit? Ang hirap lang namin. Hindi ako sanay ng walang pera. Nasanay ako na marami akong pera. Pero nung naging mananampalataya ako, inalis lahat ng Panginoon.
Dumating pa sa punto na umiiyak ako sa labas ng grocery. Kasi hindi ako makapasok dahil wala akong pambili. Pero hindi ako pwede mag-dwell doon. Dahil ang Diyos ay tapat. Alam niya yung kanyang ginagawa. Ang Diyos ay hindi nagkakamali. Pinahihintulot niya lalo na sa kanyang mga lingkod. Para para lalong dalisay. Para mas lalong magtiwala sa kanya. Kaya ikaw naman na palataya, nakakaramdam ka ng awa sa iyong sarili. Hindi dapat. Kalikuran mo yung pakiramdam na yan. Tumingin ka sa Panginoon. Nakaka-frustrate yung mga bagay-bagay, tapos pa yung mga salita. Di po ba? Sabi, pag naibitaw mo na yung salita, hindi na may babalik yun. Kaya minsan, pag nakarinig po tayo ng salita, lalo na po sa kapatid, lalo na sa leaders ng church, sakit-sakit. Huwag mong tignan yun. Nasa church ka hindi dahil sa Kanya. Nasa church ka dahil kay Jesus Christ. Okay? At ito po, isa pa sa gustong-gusto ng kalaban. Pagdudahan mo ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Ganyan yung itinatanim nung ahas kay Eva nun eh. Diba sabi, totoo ba na hindi niyo pwedeng kainin ang mga bunga ng punong kahoy? Pero ang sinabi ng Panginoon, pwede niyo kainin lahat, maliban sa isa. Pero si Satanas, tinatanim niya kay Eva na hindi mabait ang Diyos kasi madamot. Yan po ang gustong-gusto ng kalaban sa isang mananampalataya. Pagdudahan mo na talaga bang mabuti ang Diyos all the time? At proven naman, sabi ko nga po, dapat manatili sa puso natin yung mga pagkakataon na in the past sa buhay natin na tinugunan ng Panginoon yung ating mga prayers. Isinalba niya po tayo sa mga malalaking problema. Para pagdating yung pagkakataon, alam mo, God is faithful. Di ba? Last. Hindi ko po alam dito sa church kung may mga umalis na. Pero may mga pagkakataon po na sa isang congregation, may mga umaalis for unknown reasons. Tapos, ang isang kapatid na natili sa church, pag nakikita niya yung buhay ng kapatid na umalis, sabihin niyo, ba't parang mas naging masaya sila? Ba't parang mas naging okay ang buhay nila? Ginagamit po ng kalaban niya. So, hindi mo dapat tignan yan. Bakit? Sa buhay po ng isang tao, ang pinakamabuting mangyayari sa kanya, pinakamataas na maaabot niya, ay ang magkaroon siya ng personal na relasyon sa Panginoon Jesus. Kaya kung ang tao na lumayas sa church dahil sa kung anumang kadahilanan, hindi mo dapat kainitan niya. Kung nakikita mo, outwardly, masaya sila. Uy, pag Sunday, nakakalakwatsa sila, nakakapag-out of town sila. Ikaw nasa church, sinesermo na ni pastor. Pag kami mga gawain, pupunta kayo sa isang gawain, nakinit-init. Nagtitiis ka, samantalang sila na lumayas sa church, ang sarap-sarap ng mga ginagawa nila. Ang gaganda nila. Ginagamit po ng kalaban. So, hindi po natin dapat itiis. So, lahat nga, napakaganda po ng ginawa dito na Daniel, na illustration natin. Lahat ng ito dapat talikuran. At ang focus po natin, yung kabutihan, katapatan ng Panginoon sa atin. So, ito po yung ating dapat na ilapat. Hindi po tayo titingin sa tao. Tingin nga po yung nasa kaliwa niyo. Tingin niyo nasa kanan niyo. Yan. Magaganda sila. Pogi sila. Kasi nilikha yan in the image of God. Diba? Pero kung yung ugali niya, doon ka magpo-focus, malamang hindi pa ako tapos, tumayo ka na. Lumabas ka na ng church. Hindi. Sa buhay po natin mga kapatid, ilang mananampalataya, sabi po ng banal na kasulatan, let us fix our eyes on Jesus. Nalangin po tayo. Dakilang Diyos, Ama, salamat po sa pagkakataon na napag-aralan namin ang inyong nais na kami mga mananampalataya ay itoon lamang sa Panginoon ang aming Panginoon. Salamat Panginoon dahil ang banal na Espiritu ay nananahan sa amin. At posible na magawa po namin natularan ang inyong mga halimbawa. Salamat Panginoon, kami ay inyong kinahabagan. Kami ay inyong inibig. At ngayon namumuhay kami ng mabuhay na pag-asa na ang lahat ng inyong pangako ay amin mapagkakatiwala. Salamat po Panginoon sa buhay ng mga kapatid na naririto ngayon.
Dalangin ko po ay ang inyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa, pagpapala, mapamamaterial man yan, physical man yan, at higit po ang pagpapalang spiritual sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong katapatan sa iglesia na ito. Patuloy po na hinihingi ko po, hinihingi namin, pagpalain ninyo ang lahat ng lingkod ay ginagamit nyo dito. Ingatan niyo po ang buong church at kayo din na matutunan ng lahat na manatili kay Kristo lamang ang aming Panginoon. Salamat po, Ama, lahat ng ito'y dinudulog po namin na lagi ang kalooban ninyong masunod sa aming mga buhay, alang-alang sa pangalan ng aming tagapagligtas at ng aming Panginoon Jesus. Amen. Yan ang mala po.